outside us. He was repairing to the landscape inside our hearts. Ito palang puso natin ay maraming mga burol-burol, mga bundok-bundok. Ito pala ay maraming mga, sabihin natin, mga dapat pataging in the form of kayabangan, in the form of selfishness, in the form of pride, selfish ambition, blind ambition, crookedness, double standard morality. Ito pala yung binabanggit ni St. John the Baptist. Kaya nga po napakahalaga ngayon, Sunday of Public Works and Highways, because we are repairing to the road building and the road repair. Tama po si St. John Kasi para po sa kanya maliwanag na kapag napakaraming nakabara sa daraanan, hindi sa makakarating. The more hazards you remove, the more the travel will become easier. Para po ba dito sa EDSA, ano? Bakit po mabagal ang takbo natin sa EDSA? Marami pong mga nakabarang bus na hindi po tumatabi at naroon lang po talagang parang kanila lang ang kali. At yung mga jeep na nagbababa doon sa gitna. At pagkatapos, ang daming mga ginagawang mga construction na hindi naman matapos-tapos. Alam niyo kung bakit? May nakalagay naman pala slow men working. Kaya pala yun na mabagal, ay talagang may nakalagay naman, aminado naman slow men working. Ay matagal pa nga yun. Kaya napakatagal ang dati na makarating sa isang patutunguhan dahil maraming mga nakabara. At ano po si St. John? Para po ang Panginoon ay maranasan natin, tanggalin natin yung bara sa puso natin. Yung galit, sama ng loob, yung puot, para maramdaman natin talagang Pasko na. Para maramdaman natin talagang ang Panginoon ay narito na sa ating mga puso. Well, my brothers and sisters, John is calling for a metanoia, a change of the heart, a change of the mind, a change of life orientation, pagbabago ng puso, isip at kalooban. Well, tagal na natin isinagaw yan, tama na, sobra na, palitan na. EDSA, napakarami ng kaya EDSA yan. Nagbago ba ang bansang Pilipinas? Nagkameron po ba ng pagkakaisa? Natanggal ba ang graft and corruption? Natanggal ba ang senseless killings, massacre? Natanggal ba ang drug addiction? Natanggal ba ang paghihirap? Well, okay. What can you answer? Natanggal ba ang lahat ng ito? No. Well, what is the reason why? Because we reform the structure. We don't reform the heart. The heart must be reformed. Ang puso ng tao ang dapat baguhin. Not the Constitution, not the party, but the heart of the people, the heart of the leaders, the heart of every Filipino. At kung yun po, tama si St. John. Kapag yan mismo ang nabago, magbabago ang ating puso, magbabago ang ating bansang Pilipinas. Amen? Amen? Kaya po sa pagkakataong ito, the secret of Merry Christmas is a blessed anthem. Alam po niyo, ang paborito ko isang araw kasi ako po ay nung last Friday, I was in Palawan. The next day, I was in Cebu. The next day, Monday, I was in Davao. Wow, for the record, for 3 days, I was in Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya wala na po akong ginawa kundi magbiyahe at manood po ng mga tao sa airport. Napakaganda yung mga minsan ako po ay nasa domestic flight, lumipat ako sa international, nag-iintay ako, na-delay yung flight yung PAL pala, minsan parang po, plane always late pala minsan, Kaya po, ako po ay nanood lang. Ang ganda ng aking nakikita, yung mga umuuwi. Lalo tigit yung mga engaged to be married. Talagang pag nagkayakapan, parang tuong ayaw nang bumitaw. Tapos nakita ko yung mag-asawa, galing sa Saudi yung nako, yakap yung asawa. Pagkatapos yung kanilang anak, yakap din, Daddy, I miss you, duty free. Yung pala. Pero ang ganda po ng senaryo. And there is no place like going home. Amen? At ito rin po yung binabanggit sa atin ng Advent. It is the time for us to go home. Let's go home to the Father. Amen. Let's go home to the church.
Let's go home to Him. Wala po tayong ibang uuwian, kundi ang Diyos. Ikaw man ay naliligaw ng landas. Ikaw man ngayon ay you're hurting deep inside. Galit ka sa mundo. Ayaw mong sumimba, ayaw mong mangumpisal, ayaw mo lahat. Because you're fed up, you're tired, because of so many pressures. Kapatid, umuwi ka sa bahay ng Ama. And this Advent season is a call for us, a wake-up call, to go back home to the Father. And surely, you will experience love, peace, and harmony. Sana po, sa ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan, lagi natin binabanggit, naku, hirap ng Pasko, Paskong tuyo, Paskong hirap, lagi na lang ganyan. Sabi nga sa akin, naku, Father, may kalamay yata wala kaming pagsasaluhan. Kapatid, kalamayin mong loob mo. Dahil ang Pasko ay wala sa kalamay. Yan ay nasa tikoy at palitaw. Yan po ay nasa pagtugon natin sa hamon ng pagbabago. Muli pong inuulit ko, wala pong kwenta ang ating parol, Belen, dekorasyon, mga regalo ninyo kung hindi po natin tatanggapin ang Panginoon sa ating mga puso. Well, napakaganda ng pangalan Juan. Sino po sa inyo ang pangalan ay Juan? Ha? Juan pala is gift, regalo ng Diyos. Kaya napakakahalaga na hindi man tayo makapagregalo ng maganda, pinakamagandang regalo yung ating sarili. Huwag na po niyo akong regaluhan ng kung ano-ano sa Pasko. Ang size po ng sapatos ko, kung talagang mapilit kayo, ay size 12 po pag rubber shoes. Pag leather shoes po naman, size 11 and a half. Pagkalakos po ay yung kung slim fit, size 6. Pag medium regular size, can be size 7. Pero huwag na po, pinakamahalaga po siguro ngayon, naisip natin, ngayong Paskong ito, let's be like St. John. A gift to our family. A gift to our community. By giving the light. By being a pointer to Christ. Maging po sanang maganda, maligaya ang ating Pasko kung tatanggapin natin ang Panginoon sa ating mga puso. Brothers and sisters, maligayang Pasko po sa inyong lahat in advance at maligo kayo. And then, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Together we stand up as we profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, the Son of the Lord, who was conceived in the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. As we proceed in our Advent pilgrimage, we become ever more aware of the need to prepare the way for the Lord through a thorough personal improvement. Let us ask for His help to do just that as we implore Him. And let the response be, Lord, graciously hear us. Lord, graciously hear us.